At gusto ko pong tingnan po natin ang verses po na ito sa John 11:38 to 44. John, verse 11:38 hanggang 44. Sabayan nyo nga lang po ako magbasa. Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. Kaninong libingan, sinong nakalibing, yun po ay si Lazarus. Pakisabi nga po ng malakas, Lazarus. Mapapansin po ninyo na sa Gospels, na ang mga lalaki na nakasalamuha ng Panginoong Hesukristo sa maigsing panahon, maliban sa kanyang mga disciples, puro pangalan nagtatapos sa us. Napansin niyo po ba yon? Come on, napansin niyo po ba? Yun nga po, andyan po si Nicodemus. Sino pa mga naalala niyo? Sino pa? Zacchaeus. Yan, si Jairus. Sino pa? Sino pa? Bartimaeus. Ayan, yun pang tinaga ang tenga. Kilala nyo ba yon? Ang pangalan ay si Malchus, no? So ang dami actually, andyan pa si Pere the Platypus, no? Jake Cyrus, Optimus Prime, no? At kung sino-sino pa, no? Well, bakit nga ba ganon? Kasi po yung karaniwang pangalan po kasi yan sa kanila, kasi po yung nagtatapos sa us, that's a singular masculine form na pangalan. Ano po? So kaya nga po, halimbawa, alumnus. Yan. Pag babae naman po, kagaya rin ng Pilipino, ang dulo. Ano po? Alumna. Right? Pag plural, alumni. Maliwanag po ba? Mga kapatid, pero siyempre sa Pilipino naman, iniiba naman natin, hindi naman tayo us, kundi o ang dulo. Tama? Kaya si Lazarus naging si Lazaro. Right? Tapos si Pedro naging, sa babae, Pedra, di ba? Si Pero, jowa ni Pera, di ba? Pag walang kwento, walang kwenta, di ba? Sabi nila, no? Anyway, yun nga po, kasi nga po common name ng mga Grego at ng mga Romano nung unang panahon. Di ba nga po, alam nyo naman, galing kami ng Greece, di ba po? Para nga magtayo ng GTC, Greece Testament Church, no? Pero, minsan, nung naglalakad kami, naghahanap ng makakainan, tapos po meron kaming nilapitan na pagtanungan na marunong mag-English. So ang bait niya, ang layo ng ang mahaba-haba nilakad namin, dinala niya kami kung saan kami pwedeng masarap kumain. Ang pangalan po niya Estepanos, no? Napansin ko puro ganun mga pangalan, puro us talaga, no? So Estepanos, alam niyo kung anong palayaw ni Estepanos? Enus. Anus. Hindi po. Anyway, ito nga po, punta tayo kay Lazarus. Pakisabi ng malakas, Lazarus. Okay, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, si Lazarus nga, said to him, Lord, by this time, there will be an odor, for he has been dead for 4 days. Patay na siya, Lord, ng 4 na araw na. No, nangangamoy na siya. Ano po ang sabi ng Panginoon? Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, pero sinasabi ko ito upang makita nila na ako ay inyong sinugo. Pagkatapos po nun, ano ang sabi ng Panginoon? Come on, ano ang sabi ng Panginoon? Lazarus, come out! Pakisabi po ng malakas, Lazarus, come out! At ano po ang kasunod na pangyayari? The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, parang mami, ano po, kasi nga binabalot ng tela, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Okay, so let's talk about this man. At mayroon pong kapansin-pansin po dito na si Lazaro po, actually, kung titingnan nyo po yung kanyang kwento, yung mga pagkakabanggit ng kanyang pangalan, sa Biblia, mapapansin nyo, wala siyang dialogue, tama? Hindi siya nagsasalita, right? Wala siyang ginagawa, tama po ba? Ang ang kilalang may dialogue, si Mary saka si Martha, right? Mga kapatid niya, tama po ba? Si Mary, sumikat din dahil siya yung nagbuhos ng pabango kay Jesus, right? So, mapapansin nyo po, ang mga kapatid ni Martha, mga may dialogue, mga may ginagawa, si Lazarus po ay ganyan lang, no? Wala siyang gaanong parang importanteng papel ni wala ngang sinasabi, no? So,
kung isipin mo ninyo, anong matututunan naman natin dito kay Lazarus? At least kay Zacchaeus may matututunan ka kung paanong umakyat sa puno. Tama? Si Nicodemus, paanong maborn again. Tama? Tama ba? Si Bartimaeus, bulag na nagsisigaw, humingi na siya ay muling makakita. Sa mga taong ito, yung mga na-encounter ni Lord, may matututunan, may pwedeng kopyahin si Lazarus, anong kukopyahin mo? Anong pwede nating kopyahin kay Lazarus maliban sa mamatay? Di ba? Yun lang No, tapos, sige, pag sakaling mamatay, kaya ba nating kopyahin yun na tayo ay muling mabuhay? Come on, wala tayong makukopya. Tama po ba? Pero let me tell you something. Ganito po, mayroon akong gustong i-share po sa inyo. Ito po, itinuturo ko po sa seminary nang nagtuturo pa po ako. Siyempre, natutunan ko rin naman sa seminary. Kasi po, ang Biblia po, sinulat po yan sa iba-ibang paraan. Mapapansin nyo, may poetry. Tama po? Mayroong mga liham, parang ordinary letters, ganyan. Mayroon din pong history. Pakisabi ng malakas, history. At ang history po, usually, ang pagkakasulat niyan, ang tawag po, narrative. Pakisabi ulit ng malakas, narrative. Okay? Ngayon, pagdating po sa narrative, kagaya ng pagsusulat ng karaniwan ng mga history, kwento, kasaysayan, siyempre mayroong mga tauhan, di ba po? Mayroong mga characters. At sa mga narrative po, biblical narrative, actually kahit sa ibang mga kasulatan, kahit hindi Bible, mapapansin nyo po, mayroong karaniwan na tauhan ang narrative. Ano po yung characters ng biblical narrative? Number 1 po, yung tinatawag na protagonist. Alam nyo yan, napag-aralan nyo po yan. Tama po ba? Sino nakinig sa math? Okay. So, protagonist, di ba? Ano yung protagonist? Ano yan? The main character. Di ba? Tapos, mayroon pong antagonist. Sabi nila, bida kontra bida. Parang gano'n. O kaya, the one opposing the main character. Not necessarily kontra bida na masama. Ano po? Kundi, halimbawa sa isang eksena, nag-o-oppose, ibig sabihin po noon ay antagonist. Maliwanag po? Pero ito, yung pangatlo, hindi natin gaanong naririnig marahil to, pero ito po napakahalaga pang bahagi ng mga narrative na isang tauhan. Ang tawag po sa kanya, foil. Foil yan kapatid, hindi A, no? Okay, fail tayo. Okay, foil, F-O. Pag sinabing foil, pakipakita nga yung yun pong, yan, tingnan na po natin ito I-foil, pakisabi ng malakas, i-foil. Okay, ulit po foil. Okay, i-foil is a character in a narrative who serves to highlight the qualities, traits, or characteristics of another character. Usually, the protagonist or main character. Okay, base po dyan. Ano po ang papel ng foil? Anong papel ng foil? Pang-ihaw ng bangus. Ganon. Hindi po. Ang foil po, ang papel niya is to highlight. Pakisabi ng malakas, highlight. Anong ibig sabihin na i-highlight? Hina-highlight niya ang character o ang katangian o kung mabuti o masama yung ibang character. Okay? Halimbawa po, pulubi na nakaupo lang dyan, tapos dumaan yung bida, tinulungan niya. No? Ibig sabihin, anong ipinapakita nun? Para i-highlight na mabuting tao yung bida. Maliwanag po ba? O kaya, nandyan lang yung tao, hinold up, binaril, pinatay. No? Nang wala namang ginagawa. Ano ang purpose po nung pag-hold up sa kanya doon po sa kwento para ipakita na yung isang tao, isang character ay masama. Maliwanag po ba mga kapatid? Come on, maliwanag po. So ibig sabihin, ang foil ay pang-highlight. In other words, extra. Okay? Sa mga nagsusulat ng kwento, alam po nila yan na hindi mo kinakailangan na gumamit ng salita para i-describe ang iyong character. Meaning, unang isang adjective. Hindi mo kinakailangan sabihin na masama siyang tao. Kundi ipapakita sa pamamagitan ng ginawa niya sa foil na siya ay masamang tao. Maliwanag po? Hindi sasabihin na mabait siya, kundi ipapakita sa pamamagitan ng ginawa niya sa foil o sa extra na siya ay mabait. Yun po ang ibig pong sabihin nun. Ngayon, ba't ko po ba sinasabi po ito? Si Lazaro po ay isa sa mga foil. Anong ibig pong sabihin? Andyan po siya para mayroon pong i-highlight. Ibig pong sabihin, wala naman siyang dialogue, wala naman siyang ginawa. Pero ang tindi po, ang galing ng kanyang karanasan. Bakit? Kasi po may ginawa ang bida sa kanyang buhay. Amen po ba mga kapatid?
Ngayon po, mahalaga pong makita po natin yan. I don't know kung ano po ang tingin natin sa ating mga sarili, pero pag po tayo, maaring tingin natin, ay hindi naman ako bida rito, hindi naman ako main character dito sa church. No? Hindi naman, sa bahay hindi rin, sa school hindi rin naman, sa trabaho hindi rin naman. Well, hindi ibig sabihin nun, kapatid, na hindi mahalaga ang iyong papel. Napakahalaga ng ating papel. Amen po ba? At alam po ninyo, ang matindi pa rito, yung isang extra na si Lazaro, siya pa pala ang nakaranas ng pinakamatinding himala na ginawa ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit pinakamatindi yan? Kasi si Lord bumuhay din naman ng ibang patay eh. Pero iba yung kay Lazaro. Siya po binuhay after 4 days. Sabi po ng mga scientists, yun pong 3 days na namatay, ay ibig sabihin wala na talagang patay na yan. Wala na talagang excuse yan. Kaya nga sabi nila, nangangamoy na. Sabi po nila. And yet, yun pong pinaka-imposible na, yun ang ginawa ng Panginoon. You see, kanino niya ginawa? Sa isang taong tatahi-tahimik. Sa isang taong extra lang. Sa isang taong mukhang wala namang ginagawa. Maliwanag po? Come on, maliwanag mga kapatid. Ay grabe, ang tindi pala ng Panginoon. At ang maganda pa ho rito, kapag sinabing foil, ay hindi pala ibig sabihin nito nakadepende sa kakayahan mo o kung anong mayroon ka, kundi nakadepende sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. You see, ito nga si Lazaro, ang laki ng problema, patay eh. Tama po ba? Ikaw ang problema mo, mahirap lang ako, pastor. Ito nga patay, ikaw pera lang problema mo. Hello? Di ba? Pastor, kasi may edad na ako. Ito nga patay eh. Ikaw matanda ka lang. Hello? Pastor, di naman ako pogi. Ito nga patay, ikaw pangit lang. So, ibig sabihin, hindi nga, mas malaki ba ang problema ni Lazaro? Hello? Mas malaki ba ang problema ni Lazaro, mga kapatid? Ay, sa totoo lang, mas malaki. Pero, yun nga po, ang problema sa buhay, madalas po tinitignan natin yung kakayahan natin. Kaya nga po sa gabing ito, gusto ko pong pag-usapan ang mensahe na pinamagatang beneficiaries. Pakisabi ng malakas, beneficiary. Alam mo, kapag beneficiary ka, ang ibig sabihin nun, hindi naman ikaw nagbayad, ikaw ang kumita. Hello, alam nyo ba yon? Alam nyo po ba yon? Di ba? Halimbawa, di ba, kung beneficiary ka ng insurance ng magulang mo, pag nawala na yung magulang mo, kung insured sila ng halimbawa 2 million, ibig sabihin, dahil beneficiary ka, sa'yo yun mapupunta. Hello? Di ba? Pag ikaw ay beneficiary ng nanay mo na miyembro ng PhilHealth, di ba siya ang nagbabayad, di naman ikaw nagbabayad, pero pag nagkasakit ka, tutulungan ka ng PhilHealth sa pambayad mo. You see, ang sarap ng maging beneficiary. Tama ba mga kapatid? Come on, ang sarap ng pagiging beneficiary. At mahalagang maintindihan natin na sa buhay maraming pagkakataon pala tayo ay mga beneficiaries. Ibig sabihin, tayo ay may mga pakinabang, may mga tatanggapin sa Panginoon. Amen po? Ngayon, don't get me wrong, bago ko po ituloy ito, hindi ko sinasabing wala kang gagawin, ha? Ang sinasabi ko lang po ngayon na gusto po nating ma-highlight ay yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi po madalas, nakadepende tayo sa kaya natin at sa mga ginagawa natin at sa mga napagpipre natin, paano naman yung hindi? Sa totoo lang po, ang dami-dami pala na mga gagawin pa at ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So pag beneficiary, ang pag-uusapan, dalawang bagay po. Una, pag-usapan natin, number 1 po, pag-usapan natin ang benefits. Pakisabi po ng malakas, benefits. Yan, ang beneficiaries, siyempre mayroong benefits. At number 1 po na benefits ay yun pong tatawagin nating passive blessings. Passive blessings. Okay, pag sinabi pong passive blessings, teka muna, ganito yan, di ba? Meron po tayong ginagamit na salitang passive income. Sino may passive income dito? Come on, sino may passive income? Ano ba yung passive income? Yung hindi mo pinagtatrabahuhan, less effort, pero kumikita ka. Halimbawa, mayroon kang paupahan, ang tawag dyan ay passive income. Kung mayroon kang stocks sa stock market, no, mayroon kang share, mayroon kang blue chips, Jollibee ka, no? Mayroon kang passive income. Right? Yun po yung passive income. Yung kumikita ka, tapos hindi mo naman talaga pinagpaguran.
Right? Gusto nyo po ng passive income? Magpakalat po kayo ng mga pulubi sa kalsada, no? Tapos pagdating ng gabi, sila ay sila ay mag-ientrega sa inyo o di passive income, di ba? O kaya maghanap ka ng imbornal, lumabas ka lang doon, kikita ka ng 80,000, ang tawag doon ay passive income. Maliwanag mga kapatid, no? So sari-sari yung mga passive income, okay? Pension, eventually, pag may pension ka, balang araw, magiging passive income yan. Ngayon po, na nagkakaedad na ako, 54 na po ako, so medyo nasiseryoso ko na, nag-iisip na ako ng passive income. Nag-iisip na ako, gusto ko, ano kayang pwede kong pagkakitaan? Gusto ko yung kahit wala akong shooting, may kita, no? Yung ganun, no? So, kasi di ba, maganda naman po talaga yung may mga passive income, right? Pero gusto ko pong maintindihan nating mabuti ngayon, yung pong tinatawag na passive blessings. Ano po ba yung passive blessing? Tingnan nyo si Lazaro, namatay lang, na-bless pa. Hello? Hello, passive po ba yung nangyari kay Lazaro? Hindi nga, tingnan nyo, yung nangyari kay Lazaro, passive? Hello, sumagot naman kayo, utang na loob, para kayong si Lazaro, no? Passive na passive. Hindi nga, si Lazaro wala namang ginagawa, tama? Tama? Sa tingin nyo, nakakita na kayo ng patay na nag-effort? Nag-effort kaya si Lazaro para siya ay makatayo doon, mabuhay doon? Mabuhay? Hindi. Patay na nga, wala na nga siyang magagawa sa kanyang sarili. Tama? Nakakita na kayo ng patay na siya pa nag-iintindi kung saan manggagaling yung pakape at tinapay. No? Kung ano ang kanyang susuotin na barong. Walang ganon. Pag patay, wala talagang magagawa. Passive. And yet, tong passive na to ay grabe. Ang tindi ng karanasan niya sa Panginoon. Amen? Alam ba ninyo na napakarami nating blessing sa buhay, baka nga mas marami pa na lahat po ng yun passive? Hello, naniniwala po ba kayo doon? Of course, may mga pinigpre kayo, binigay ni Lord, active yun. Hindi yun passive kasi hiningi mo. May mga pinagtrabahuan ka na tapos nagkaroon ng bunga, salamat sa Panginoon, hindi yun passive, pero yung nga salamat sa Panginoon, nagbunga yung ginawa mo. Amen? Amen? Pero maraming mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, passive. Hello, na minsan din natin na-appreciate. Kasi ang problema rito, pag ganun po tayo, hindi natin naiintindihan yung passive blessing, lagi lang tayo nakatingin sa kaya natin. Lagi lang tayo nakatingin sa ginagawa natin. So para bang hindi na tayo makapaniwala na may mga magaganda pa na mga gagawin ang Diyos sa buhay natin. Let me give you an example. Di ba sabi nila, every gising is a blessing? Di ba? Every gising is a blessing. O blessing ba? Gising tayo ngayon. Binless tayo ngayon na Lord ng buhay. Tama po? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang nag-pray kagabi na magigising pa kayo kanina? Pinag-pray nyo ba yon? Pinag-pray nyo po? Hindi naman eh. Di ba? Ako rin, hindi ko naman pinag-pray kagabi, Lord, magising pa ako bukas kasi may fusion. Hindi ko pinag-pray yon. Ano po? Pero gising pa ako ngayon. You see, passive blessing. Amen? Di ba? At maraming mga passive blessings na natatanggap natin sa buhay. Bakit? Ganon daw kabait si Lord eh. Ang sabi niya ay pinapasikat niya ang araw sa parehong mabuti at masama. Pinapaulan niya mabuti yung tao o masama, pinapadalhan niya ng ulan. Ibig sabihin, ang daming mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi dahil sa kagagawan natin o may ginawa tayo para ibigay sa atin yon, kundi dahil lang talagang mabait ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Alam niyo po ba, kahit po sa ministry, mahalagang matutunan din po natin yan. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon, mahalagang matutunan natin na mga magagandang nangyayari sa mga churches natin. Sa totoo lang, hindi yan dahil sa atin. Marami dyan gawa lang talaga ni Lord. Amen? Amen po? Kasi kung puro dahil lang sa gawa natin, tsak limitado lang ang mangyayari sa church. Ako po, masasabi ko po talaga, yung mga magagandang nangyayari sa GTC, sa church namin, ang dami po dyan, hindi dahil sa akin. Grabe lang talaga kumilos ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Nakalagay po dyan, Joshua 10 verse 11. Ito po kasi yan eh. Ang sabi niya, titignan niyo po, basahin niyo pong mabuti ito. As they fled before Israel, while they were going down the ascent of Beth Horon, the Lord threw down large stones from heaven on them as far as Azekah, and they died. There were more who died because of the hailstones than the sons of Israel killed with the sword. Okay, Book of Joshua po ito. So ano po ang kwento po dito?
ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na ang mga Israelita ay napunta na sa Promised Land. Tapos nagtulong-tulong yung maraming mga kaharian para labanan ang mga Israelita. Pero tingnan niyo po ang nangyari po dito. Habang sila po nakikipagdigma, ano po ang nangyari? Nagpadala ang Panginoon ng hailstones. Nagpadala ng mga, ano tawag doon? Yung mga yelo na mga malalaking, ano tawag doon? Malalaking tipak, no? Malalaking tipak ng yelo, nagpadala ang Panginoon. And you see what happened here? Mas marami silang napagtagumpayan na kalaban dahil sa yelo na pinadala ng Panginoon mula sa langit kaysa sa kanilang napagtagumpayan sa pamamagitan ng kanilang mga espada. More were killed by the stones than by the sword. Wow, no? Alam niyo po, kung ang mga Israelita, titingnan nila yan at babalikan nila ang nangyari. Masasabi nila, salamat na lang talaga sa Lord dahil sa gawa ng Panginoon. Amen? Hindi nila sasabihin na, ang galing kasi naming mag-espada. Di ba? Hindi nila sasabihin yon, kundi makita nila, ay salamat na lang, nagpadala si Lord ng hailstones, ng mga tipak ng yelo. Amen? Amen? Gusto niyo po ba ganun ang kwento ng inyong buhay? Come on. Gusto po ba natin yon? Di ba na? Grabe, ang ganda nang nangyari sa buhay ko, sa ministry ko, pero marami talagang galing lang talaga sa Panginoon. Di ba po, kahit nung ang familiar po sa atin, yung nangyari sa kwento ni Gideon, right? Si Gideon, 300 lang sila. Ilan yung kalaban? 130,000 soldiers. Come on, 130,000 soldiers versus 300. Pero paano nilang napagtagumpayan? Come on, paano napagtagumpayan? Dala lang po sila ng sulo, ng apoy, tapos po ng trompeta, nung pong sila tumurutot, no? Tapos sila po naglabas ng apoy. Ano nangyari? Yun pong mga kalaban, sila po nagkagulo-gulo, sila mismo nagtagaan. You see, anong tawag doon? Passive blessing. Amen? Mga kapatid, ang dami palang ganon nagawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Okay? So sinong gusto po ng passive blessings? Come on. No? Yan, no? Number two ay hindi lamang po passive blessings, meron din pong ambon na blessings. Okay, meron din pong ambon. Pag sinabing ambon, yung nadamay ka lang, tama, nasabit ka sa pagpapala. Naranasan nyo na ba yun, nasabit ka sa pagpapala? Come on, sino nakaranas na ng ganon? Yung sabit lang tayo. O, tingnan nyo po ito John 12:9-11. John 12:9-11. Sabi rito, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Okay, ano nangyari kay Lazaro? Dahil nga po sa napabalita na binuhay siya ni Jesus, ang mga tao hinanap si Jesus, gustong makita, at siyempre gusto na ring makita si Lazaro. Nadamay sa kasikatan. Tama? Namatay lang, sumikat pa. Hello, mga kapatid. Di ba? Pagkatapos niyang muling mabuhay, ayan nangyari. Hinahanap siya ng mga tao, yung iba para magpa-picture, ipopost sa Instagram, sa Reels, mga ganyan. Kasi, sabi nila, ito si Lazaro. Yung karanasan po niya. Right? Ano pa? Sabi, tapos verse 10, kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Yun lang, no? Namatay na nga, ipapapatay uli, no? Sabi ng mga punong pari, pambira kasi yung Lazaro na yan, nabuhay pa eh. Bakit nila gustong ipapatay? Sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Maraming nako-convert dahil po sa testimony nitong si Lazaro. Naambunan lang naman siya. Amen? Mga kapatid, naambunan siya ng dito sa kasong ito, naambunan siya ng karangalan ng Panginoon. Blessing po yon. Amen po ba? Hello? Amen? Alam nyo po, sa totoo lang, dapat ito po ang nasa puso po natin, na lahat po ng mayroon po tayo, dapat po sa Panginoon ang karangalan, at kung tayo man po napaparangalan, dahil lang po sa nadamay lang tayo. Amen? Si Jesus ang dapat na naitataas at napaparangalan lagi sa anumang nangyayari sa buhay natin. Amen po?
Pag binibless ka ng Panginoon, dapat si Jesus na itataas. Pag yumaman ka, si Jesus maitaas. Amen? Amen! Pag na-promote ka, si Jesus maitaas. Pag tayo po ay lumalago yung ating church, nagmumultiply ang disciples mo, ang cell group mo, come on kapatid, dapat si Jesus ang naitataas. Naambunan ka lang talaga. Nadamay lang po tayo sa karangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen? At dapat kaligayahan ng isang Kristiyano na nakikita niya si Jesus na itataas sa buhay niya. Dapat po yung kaligayahan natin. Hindi yung basta tayo ay gumanda yung buhay natin. Hindi. Ang kaligayahan natin, maitaas si Jesus. Maparangalan si Jesus. Sa mga churches natin, ang kaligayahan dapat natin, maitaas ang pangalan ni Jesus. Sa mga cell group natin, maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen po? Na makita po ng mga tao na it's all about Jesus. Pakitignan yung katabi po, pakisabihan, it's about Jesus, bebe. It's about Jesus. Come on, it's about Jesus. Minsan po, speaker ako sa conference sa Naga City, sa may Bicol. At nung pagbaba po ng eroplano, tamang-tama, nakasabay namin si Senator Joel Villanueva. Hindi pa siya senator noon, testdaman pa lang siya, pero sikat na siya. No? Anyway, nagkausap kami, naalala rin niya, nagpakilala ko na G12, tapos naalala din niya kasi nga may event na kasama natin siya. Anyway, mula doon sa aeroplano, sabay na kami naglalakad. Tapos doon sa airport po ng Naga, mayroong kung dito yung kuhanan ng gamit, mayroong pang hagdan pababa. No? So, naglalakad na kami, magkasabay, tapos pababa kami doon sa hagdan. Habang naglalakad kami dalawa at bumababa ng hagdan, napansin ko, ang dami nagpipicture sa akin. Ang dami nakatingin sa akin. Tapos ang dami nakangiti, mga sabik na paparating ako. No? Tapos pagdating doon sa baba, kumanan siya kasi andun yung salubong niya, ako yung andon, no? Dumiretso ako, kasama ko yung iba pa. No? Nung maghiwalay na po kami, nawala yung nagpipicture sa akin. Nawala yung nakatingin. Pambihira, hindi naman pala ako pinipicturan, siya pala, yung kasabay ko. Pero hindi nga po, di ba? Minsan akala natin tayo yon. No, it's about Jesus. Amen? Pagkitinan yung katabi, hindi ikaw yun. Oy, umayos ka. No? Tungkol yan kay Lord. Maliwanag po. So, dapat po makita na, kay Jesus dapat ang karangalan. Nadadamay lang tayo. Amen? Di ba sabi nga nila, pag ang mga barkada mo pogi, pumupogi ka na rin. Ambon yun, nadamay ka lang. Hello? Wag gaanong bida-bida kapatid, damay ka lang ha. No? So gusto mong magmukhang maganda, magsasama ka sa mga magaganda. Ganon daw dapat. Okay? Hello mga kapatid, damay lang. Maliwanag po? Okay. So nadamay siya sa karangalan. So ang Panginoong Hesus pinaparangalan, nadamay siya. Pero tingnan nyo naman yung susunod na verse 10. Nung pinag-initan si Jesus, damay din siya. Tama? Tama po ba? Okay. O ito ang problema ng maraming Kristiyano. Ang dami-daming mga blessing na ginagawa ang Panginoon, ang dami-daming passive blessings, ang dami-daming magagandang ginagawa niya sa buhay natin na hindi nga natin minsan nakikita, so hindi natin napagpapasalamat, and yet magkaroon tayo ng konting problema, kitang-kita natin at nagrereklamo na tayo agad. Hello? Samantalang yung daming blessing ng Panginoon, hindi mo na-appreciate. Pero pag nagkaroon ka ng pagsubok, ay grabe, nakita mo agad. Tapos kung makapagreklamo ka, wagas. No? Eh bakit? No? Eh kasi nga, ang galing natin doon. Di ba? Nakatutok tayo sa mga pangit na mga bagay. No, dito, sabi po, ang Panginoong Hesus gustong ipapatay ng mga punong pari, ng mga pariseo. So, gusto ring ipapatay si Lazaro. Eh talagang ganon. Ano po? Sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 10:24, sabi po, pakibasa ng malakas, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul o parang si Satanas, Diablo, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ganon talaga, damay din tayo kay Lord. Amen? Hello mga kapatid. Ano po? Alam mo, passive blessing ng Panginoon, iniligtas ka niya. Tama? Tama po ba? Pupunta ka sa langit, right? Hello?
Pero ngayon, siyempre, sabi ng Panginoon, meron ding pagsubok, meron ding pag-uusig. Akala ko ba, Pastor, benefit yan? Paano naman naging benefit yan? Paano naging ambon na blessing yan? Well, kapag nadamay ka sa kahihiyan na ginagawa sa Panginoon, pag nadamay ka sa paninirang ginagawa sa Panginoon, alam nyo, promise ni Lord, sabi niya, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So wow, hindi lang pala ito benefit na panglupa. Pag pala nakaranas tayo ng ganyan, ano raw po? Benefit pa na panlangit. Eternal benefits. Wow, ang tinding blessing po niyan. Amen? Sige po, palakpakan naman natin si Lord po dyan. Yun po yung benefits. Pakisabi ng malakas, benefits. Pangalawa po, bilang beneficiaries, pag-usapan naman natin ngayon, ano ang beneficial? Pakisabi ng palakas, beneficial. Okay? Beneficial. So, ano po yung benefits uli? Passive blessings, saka ambon na blessings. Ano naman yung beneficial? What is beneficial? Well, it is beneficial to be with right people. Number 2, it is beneficial to have close relationship with Jesus. Kasi beneficiary tayo, dapat alam natin kung ano yung kapakipakinabang. Amen? Okay, balikan natin tong John 11, verse 1 to 5. Sabi po rito, may isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Ito yung background. Nakatira siya sa Bitanya kasama ang mga kapatid niyang si Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. At pagkatapos ay pinunasan niyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Sabihan niyo po akong magbasa. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, utang na loob, pakisabayan po akong magbasa. No? Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito, nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito yung maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Di ba namatay naman talaga? Yes. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, mamamatay, pero plano niya kasing muling buhayin. Kaya hindi talaga tuluyang kamatayan. Maliwanag po? Pero you see, ano po ulit yung beneficial? Being with right people. Sino yung right people sa buhay ni Lazaro? Sino yung right people? Meron siyang dalawang kapatid na, praise God, hindi lang niya kapatid sa laman, kapatid din niya sa espiritu. Sino yon? Si Maria sa si Martha. Right? At mahalaga pala yung mga tao na sinasamahan natin, dinidikitan natin, kasi it's either madamay ka sa sumpa o madamay ka sa pagpapala. Tama? Kapag pala nasa tamang tao ka, pag pala ikaw ay mayroong kasama mo yung mga right people, para kang isang baso na walang laman, tapos natapat sa gripo na malakas ang tulo. Pero, pag ikaw naman natapat sa maling tao, para kang gripo na natapat, ay para kang baso na natapat sa gripo na hindi nagbabayad sa nawasa. Saka sa prime waters. Di ba? Hindi nga po, di ba? Ganun pala yun. No, so, ang problema, ay ganun pala, depende pala kung saan ako natapat na gripo. Ang tanong, yung dinidikitan mo pa, gripo na nagbibigay sa'yo ng saganang pagpapala. Hello, mga kapatid. No? Kasi, importante pala yun. Kahit po sa pag-aasawa, sino mga binata at dalaga rito? Kamang sino mga binata at dalaga? Importante ang pag-aasawa. Di ba? Piliin mong mabuti, pag-pray mong mabuti, kasi baka madamay ka sa pagpapala o baka madamay ka sa sumpa. Bahala ka kung saan mo gustong madamay. Hindi, Pastor Pogi, damay-damay na. Ganon ang katuwiran mo. Mali. Right? Pambira. Oo nga, Pogi nga, ang sama naman ng ugali, ayaw magbago. Ang tigas ng ulo sa Panginoon. Madadamay ka sa sumpa. Right? Ang ganda nga, pero grabe rin naman. Talagang, ang kulit ayaw talagang sumunod sa Diyos, hindi nagre-repent. Ano mangyayari dyan? Damay ka sa sumpa. Hindi, dapat po, ang hanapin natin, damay tayo sa pagpapala. Amen? Mga kapatid. Ang galing po ng relationship kasi ni Lazaro. Nakasama niya sa buhay
yung mga tao na talagang mga sumusunod sa Panginoon. Hindi lang kapatid sa laman, kundi kapatid sa Espiritu. Wow! Hindi lang kapatid sa laman, kundi kapatid sa Espiritu. At alam po ninyo, sa buhay, tayo po, of course, yung mga kapatid, mga kadugo natin, blessing yan sa atin. Pero yung mga ka-espiritu natin, kapatiran natin, blessing po sila sa atin. Amen? They are God's blessings to us. Amen po ba, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo ang cell group nyo, blessing sa inyo? Channel of blessings yan. Naniniwala po ba kayo, mapalad kayo, dinala kayo ng Panginoon sa church nyo? Maring yun nakikita ang connection ha. Maring hindi nyo kita yung connection. Pero alam nyo ba, na sa totoo lang, marami ng mga blessing at pag-iingat na nangyari sa buhay nyo kahit di nyo nakita dahil lang sa nasa church kayo. At alam nyo bang marami pang pagpapala at pag-iingat na gagawin ang Diyos sa buhay ninyo dahil lang sa nasa church kayo. Alam nyo ba yon? So ibig sabihin, yung church pa lang pala, blessing na. Ako po, sa totoo lang, ang dami ng blessing ng Panginoon sa buhay ko. Kasi nasa tamang church ako. Dinala ako ng Panginoon sa church na to at dahil nanatili ako rito at committed ako sa church na pinaglagyan sa akin ng Panginoon, ang dami ng magagandang nangyari. Na hindi direktang galing sa church, kundi galing sa kung saan-saan. Pero alam ko po, kaya pinadala yun ng Panginoon sa akin dahil nagtapat ako sa church na pinaglagyan niya sa akin. Amen, mga kapatid? Amen po? So, importante, yun pong right people. Importante na tama yung mga kasama natin sa buhay. Hindi kailangan perfect people. Si Maria ba sa kasi Martha, perfect ba tong mga kapatid na to? Di ba may issue pa nga yan dalawa dati na nabalitaan nyo yung chismis? Di ba? Sabi, si Maria nakaupo lang. Si Jesus nagtuturo. Si Martha nagreklamo kay Jesus. Sabi, Lord, pagsabihin mo naman yung kapatid ko, nakaupo lang, pagod na ako rito. Hindi perfect, right? Pero kahit di perfect, mga kapatid, yung cell group mo, yung church mo, blessing yan ng Panginoon. Amen? Amen? Yung network ba, blessing sa atin? Ako po, alam ko, natapat kami sa G12, binless ng Panginoon ang GTC. No? Binless ng Panginoon ng matindi ang GTC. So praise God. May mga tao talaga na ginagamit ang Panginoon para maambunan tayo ng maraming pagpapala. Amen? Okay? Right people. Pakisabi po, relationship with Jesus. Last po, relationship with Jesus. Do you know, just because you are in Christ, yun lang yung na kay Lord ka, alam mo bang dahil dyan, kaya ang dami mong blessing at pag-iingat na maring hindi mo nakikita. At alam mo ba, na dahil lang sa na kay Jesus ka, ay marami pang pag-iingat at pagpapala na gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Yung pag-iingat, minsan di natin nakikita, di ba madalas? Hindi mo naman alam kung paano kang iningatan ng Panginoon kung nung nagbibiyahe ka, nung natutulog ka, right? Pero ang dami pang gagawin ni Lord. Amen? E di lalo na kung close ka kay Jesus, kagaya ni Lazaro. Sabi po dyan, ang mahal mong kaibigan. Amen? Lalo na po kung close tayo kay Lord, magdadala pa pala yan ng maraming passive blessings sa buhay natin. At madadamay pa tayo sa maraming pagpapala. Amen po, mga kapatid? Wow! Napalakpakan naman po natin si Lord po dyan. Tumayo tayo lahat. Tumayo na po tayo. And let us be grateful. Pakisabi ng malakas, grateful. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. I-value natin yung mga tao, yung church, yung cell group natin. I-value natin higit sa lahat yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi po, yan po pala ang mga channels of blessings to us. Amen po? Ngayon, mga kapatid, balik ko lang po ako doon sa sinasabi ko po kanina. Sa kwento ng buhay, ano ka? Protagonist? O antagonist? O foil? Extra? Ay, iwan ko po sa inyo Pero ako sa totoo lang, payag na payag ako at masaya ako na laging si Jesus ang bida sa buhay ko. Siya ang main character at extra lang ako. Dahil alam nyo, dahil sa extra lang ako ni Jesus, ay ang dami na po talaga. Hindi ko na mabilang yung mga garabing ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ministry ko. Kaya kapatid, tigilan na yung pagiging bida-bida. No? Alam mo, mas magaganda yung kwento ng buhay mo kung papayagan mo si Jesus ang bida lagi at ikaw extra. Pag si Jesus ang bida, ibig sabihin,
Siya lagi mong isinasaalang-alang. Pag magdidesisyon ka, may gagawin ka, isasaalang-alang mo siya. Pag si Jesus ang bida, ibig sabihin, susunod ka sa Kanya at kalooban niya ang masunod sa buhay mo. Pag si Jesus ang bida, ibig sabihin, siya ang gusto mong naitataas lagi sa buhay mo. At ang buhay mo talaga para sa Kanya. Amen? So, nawa, pumayag ka na. Tingnan yung katabi niyo, pumayag ka na maging extra. At si Jesus ang laging bida. Amen? Amen! Sige po, palakpakan natin si Lord. Ang bida ng buhay natin. Amen po! At kung sa oras na to, sinasabi mo sa Panginoon, yes Lord, payag po ako. Payag po ako, Panginoon. Extra lang po talaga ako. Magmula ngayon, ikaw ang main character. Mabubuhay ako para sa'yo. My life is about you, Lord. Yung mga desisyon ko, I'll always consider you. Panginoon, ang buhay ko tungkol sa'yo. My life is about you. Kung pumapayag ka na maging extra lang, itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. At sabihin natin ito sa Panginoon, yes, Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon, narito po kami. At Panginoon, hayaan mo na ang buhay nga po namin maging foil sa pamagitan namin, ma-highlight ka. Sa pamagitan namin, Panginoon, makita kung gaano ka kabuti at karunong, Panginoon. Sa pamagitan po ng buhay namin, ay mas maitaas ang iyong pangalan. At sa pamagitan nito, Panginoon, Lord, alam din po namin na nakikinabang po kami. At marami pa kaming mararanasan at tatanggapin na pagpapala galing po sa iyo. So, Panginoon, gawin mo kaming mga foil, gawin mo kaming mga extra, at ikaw lagi, Panginoon, ang maging main character ng kani-kanyang buhay po namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Amen. Wow, sabihin niya ho natin, ang sarap sa puso. Grabe no, ang ganda na po. No? So, thank you so much sa Lord. Hallelujah. Didire-diretso na po natin ito para mamaya makaka-release na rin tayo. Pero again sabihin niya ho muna natin sa katabi natin, salamat sa buhay mo. Salamat sa mga taong nagdala sa atin. Ano po? Siyempre, of course, 2009, mula nang madikit din tayo kay Tatay Rapi. 16 years na pala yun, Tatay. 16 years na. Parang kahapon lang, pero wala tayong maabot. Biyaya lang ng Panginoon talaga ang lahat ng ito. Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala. Tawagin ko lang si Pastor Dennis. Saka yung pamilya niya. Ang Hosea Church po, ang nag-lead po sa atin sa gabing ito. Ano po? And then Lord willing, by July, ano po, PCF Novaliches, sa leadership ni Pastor Sandy, ano po, sila yung magli-lead naman po by July. Okay? Yung pamilya ni Pastor dito, pinakabata sa network namin to eh. Ano po? Eto, tsak mabubuhay, may espiritu eh. Ano po? So, thank you so much sa buhay ni Pastor Dennis. Nakita ko, maraming pinaglabanan si Pastor Dennis, maraming laban na dinaanan, hindi sumuko, nagpatuloy, at nakita nyo naman po, parang wala silang dinaanan. Ano po? Buhay na buhay pa rin yung leadership team nila. Pastor Dennis, habang nagwo-worship tayo kanina, parang ito lang yung gustong sabihin ni God, sa pagkatapos ng maraming laban ng buhay, laging may pinto ang binubukas ang Diyos po sa inyo. At yung pinto ang bukas na yon ay nagsasabing, pwede muling magsimula, pwede muling magpatuloy, maaring may mga nawala, pero ang pinto ang binubukas ng Diyos ay lagi maghahatid ng malaking kagalakan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Huwag matakot humakbang for the next 6 months. Ano po, ang Hosea Church, hallelujah, ay may kakaibang bagay na gagawin ng ating Panginoon at even din po sa bawat church na narito ngayon, na si Jesus ang bida, na si Jesus ang pinakamataas. Hallelujah. Kaya ang Praise Network Churches ay nagpapasalamat, ano po, sa partnership din po natin sa Hosea Church through Pastor Dennis. Ano po? Tayo po'y manalangin. Father God, thank you so much sa lahat ng itinuro mo sa amin. Lord, grabe ang iyong mga salita, Panginoon. Imagine, Lord, kung ikaw ang bida, wala sa amin yung stress, wala sa amin yung pressure, O God. Because you are the head of the church. You are the leader of the church. You are the general, Panginoon. You're the chief of staff.
Panginoon ng kasundaluhan, O God, ng bawat churches. Kaya salamat, all we have to do is to submit and surrender our lives to you, O God. Panginoon, mandirigma mo po, O Diyos, si Pastor Dennis sa ilalim, Panginoon, ng iyong kaharian. Ikaw ang bida sa kanyang buhay, ikaw ang leader sa kanyang pamilya, ikaw ang una sa kanyang simbahan, Panginoon. Kaya salamat po, O God, ng marami po, O Diyos. Ang dalangin namin, Lord, lahat ng mabibigat na dadaanan namin at dinaanan ay papalitan mo ng ngiti at kagalakan, hindi pa tapos ang laban. Ikaw ang Diyos na nagpapatuloy, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas, laging may pag-asa at magandang kwento, Panginoon, sa pamagitan ng pagpapasakop sa iyo. Kaya salamat po, O Diyos, sa karawan ni Pastor Dennis, Panginoon, at sa kanyang pamilya, sa Hosea Church, O God, magpapatuloy ang kabutihan at biyaya mo sa kanyang buhay. And this is my personal prayer sa kanyang pamilya, hindi mapapatira na naglilingkod sa kanyang pamilya. Lahat ng biyayang ito, O Diyos, sasabihin ng kanilang pamilya dahil sa kabutihan mo. Pastor Dennis, ang biyaya ng Panginoon dumaloy sa iyong buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Pastor Dennis. Thank you, Tatay Rapi. Sa lahat ng churches na narito ngayon, at sa mga bago pa lang pong nakaka-attend, especially sa fusion natin, O taste and see that the Lord is good. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sige po, ano lang tayo, isang masiglang awitin, celebration tayo, and then kamayan po natin ang bawat isa, and then thank you, magkikita-kita ulit tayo sa July Fusion natin. Thank you, Hosea Church. Thank you sa inyong ministry. God bless, God bless. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Come on, let us celebrate the goodness of God. Hallelujah. Pasalamatan natin ang bawat sa kamayan natin. Hallelujah. Thank you, God.